involved doon, pero inihahanda lang natin yung ating mga kapulisan doon sa ganong klaseng training. Aminado naman ang mga kapulisan na isa ito sa mahirap na pagsasanay kung saan inaasahan na nila na maaaring may masaktan sa kabila nito, todo ang tabay naman ng mga doktor, ambulansya at maging ang mga firefighting equipment para na rin sa kaligtasan ng mga sumasailalim dito. Dagdag pa ni Major Estaris, malaking bagay para sa mga nasa special unit gaya ng SWAT na sumailalim sa ganitong pagsasanay upang malaman nila ang kanilang kakayahan sa ganitong pagkakataon. Sa mga tulad ng mga SWAT, special units o yung mga ganitong training, kinakailangan talaga na maranasan lang. Parang kung sakasakali na tayo hahandog na sa ganitong sitwasyon, alam natin kung hanggang saan ang ating kakayahan. Dahil kung hindi rin natin ma-experience yung ganung bagay, mahirap naman na matututo tayo kung yung mismong pangyayari na ang magtuturo sa atin kung yun ba ay advantage o disadvantage. Samantala, iba't ibang aktibidad pa ang nakatakdang gawin ng PRO ni Maropa Special Unit sa mga susunod na linggo, kaugnay pa rin ang kanilang close quarter battle training. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. For particulars, call Marketing Management, RGD Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgbcenter.com. Kasunod ng katatapos lamang na eleksyon ng mga bagong opisyales ng Provincial Alliance of Airsoft Groups Incorporated, muling nagsama-sama ang may 60 mga miyembro ng palag para sa isang friendship game, ang huling laro ng mga ito bago ang muling pagpapatupad ng election gun ban. Si Mel Francisco magbabalita. Matapos ang sinagawang eleksyon ng mga bagong opisyales ng Provincial Alliance of Airsoft Groups Incorporated noong ika-6 ng buwang kasalukuyan, kung saan nahalal na bagong presidente ng palag si King Corona, muli namang nagsama-sama ang may 60 mga miyembro nito para sa isang friendly game na ginanap kahapon, ika-19 ng buwang kasalukuyan sa Barangay Bulusan, lungsod ng Calapan. Maliban sa mga manlalaro ng airsoft mula sa lungsod, may mga airsofters rin na dumayo mula pa sa bayan ng Pinamalayan, ang bayan kung saan nagsimula ang airsoft sa lalawigan. Ayon kay Palag President King Corona, nag-usap-usap sila upang sama-sama makapaglaro bago ipatupad ang gun ban sa ika-25 ng buwang kasalukuyan, kung saan sakop nito ang airsoft guns. Nag-usap-usap na kami para magkaroon ng isang friendship game bago mag-take effect ang gun ban sa September 25 to November 10. So kumbaga, ito ang aming magiging huling laro bago mag-election ban. Covered kasi ng election ban pati yung mga baril namin, yung ginagamit namin airsoft guns, covered ng prohibition yan ng batas. No? So this will be our last game before the election ban. Kaya nagsama-sama kami dito. So nagsama-sama kami sa isang friendship game at ang balik na namin ay after November 10 na. So
Sa November, in-expect namin na magkakaroon kami ng tournament. Ang gun ban na muling paiiralin bunsod na rin ng nalalapit na barangay at SK elections ay sa ika-10 pa ng Nobyembre matatapos, kung kaya't inaasahan na sa nasabi pa ring buwan muling makapaglalaro ng airsoft ang mga miyembro ng palag. Samantala, game na game naman ang bawat isa sa paglalaro ng airsoft, dala ang kanilang mga bag na naglalaman ng airsoft gun, mga bala nito, vest, mask at uniforme. Kanya-kanya sila ng preparasyon at matapos nagbihis, mistula silang mga sundalo na handa ng sumabak sa labanan. Assault and deploy at capture the flag ang naging tema ng kanilang laro. Dahilan sa magubat at napapalibutan ng matataas na damo ang napili nilang lugar, kitang-kita sa kilos ng mga manlalaro na para silang nasa isang tunay na labanan, mula sa paggapang sa mga damo, patagong pagtakbo at paglipat ng lugar, pagtatago sa mga puno upang di makita ng kalaban, pagpapalit ng kanilang magazine at hanggang sa mismong pagpapaulan ng bala sa isa't isa. Bagamat walang palatandaan, naging matapat pa rin naman sila sa pagsasabi ng katagang hit kapag tinatamaan na sila ng bala. Sa kabila ng paggamit ng bala ng pellet gun, sinusiguro naman ng bawat manlalaro na ligtas sila mula sa panganib ng pagtama nito sa kanilang katawan, lalong higit sa kanilang mga mata, kung kaya't hindi nawawala ng suot na mask ang bawat player. Yari naman sa makapal na tela ang kanilang mga uniforme at may iba pang nagsusuot ng vest sa paglalaro. Bukod sa matibay na pagkakaibigan at pagsasamahan, hangad din nila na maipromote ang airsoft at tuluyan itong kilalanin bilang isang laro, dahilan sa kasalukuyan ay itinuturing lamang itong isang libangan. Bagamat taglay ng airsoft game ang mga bata ang kinakailangan upang ituring itong isang laro, tulad ng pagiging isang pisikal na aktibidad, isang uri ng ehersisyo at iba pa, hindi pa rin ito mapabilang bilang isang uri ng sports dahilan sa bago pa lamang itong nakikilala. Para sa mga manlalaro ng airsoft, hindi lamang ito isang libangan, kundi isang uri ng laro na bagamat may kamahalan ang mga kagamitan, ay sulit naman ang kasiyahang kanilang nakukuha. Sa huli, isang boodle fight ang naganap bilang pagsasalo-salo sa pananghalian na simbolo ng matibay nilang pagkakaibigan. Samantala, happy birthday to Jeng Marquez. Greetings coming from Baby, Joy, Lita, and Sunny. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet News Line, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Shelo Barrios Asidilio na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.